Nag-uumpisa ang ating kwento sa isang basurang laro. Walang kwenta, pero impyerno sa hirap. Ito ang virtual reality game na Tower of Tests. Nung nilabas ito, dumagsa ang mga Korean players na parang mga gutom na zombies para lang makonquer ito. Ang mga sikat na adik sa laro, sumabak agad sa matinding grinding. Isang taon silang walang ligo, walang tulog, at walang kain. Ano na ang itsura nila ngayon? Butot balat na parang si Gollum na sumisigaw ng, "My precious." Kaya makalipas ang 3 taon, nag-alisa na sila. Paano ba naman, yung Tower of Tests ay sadyang imposible. May guardian na, di tinatablan ng kahit ano, at namamatay ang players wala pang 1 oras sa Ice Age. Idagdag pa ang maze na 10,000 kilometro ang haba, lokohan to, ang mga naglalaro nito ay wala ng buhay. Para na lang itong torture. Kaya ayun, nag-alisa ng lahat at bumagsak ang laro sa bingit ng pagkabangkarote. Pero sa kabila ng drama, may mga tibay isip pa rin na natira, mga pro players na ayaw sumuko sa hamon, at syempre, isa na dyan ang ating bida. Lumabas sa system screen floor 50 conquered, siya ang kauna-unahang nilalang na tumapos sa Tower of Tests, ito si Jin Hyuk, ang alamat na nag-alay ng 11 taon ng buhay niya para lang dito. Grabe, dedication o addiction, pero mukhang healthy naman siya kumpara sa ibang adik. Ang reklamo niya lang, sana nag-livestream siya nung tinapos niya. Kaya in-upload na lang niya sa YouTube ang video. Biglang nag-message ang system, salamat daw sa paglalaro. At may parating na update reboot sa loob ng 12 oras. Kaya enjoy lang daw after ng update. Nagtaka si Jin Hyuk, paano nagkapera ang bangkaroteng laro para sa update? Pero bahala na. Balak na niyang mag-quit bilang YouTuber at streamer. Imagine, magti-30 years old na siya pero $500 lang ang kinikita kada buwan. Ang setup ng Lodi natin? 4 na screens at gabundok na kalat sa ilalim. Naalala niya ang sabi ng iba, dapat daw naging professional fighter siya. Pero sa panahon ngayon, pera ang mahalaga, hindi suntukan. Kaya nag-start siya ng livestream ang Broke Mukbang Edition. Pero tignan nyo naman ang mga pangalan ng nagko-comment, puro kalokohan. Chicken 1, Chicken 2, bakit kakakain ng isa kung pwede naman forever? Biglang nagseryoso ang mukha niya. Guys, may sasabihin ako. Pero pagkakita sa photo ng parrot at rabbit, nawalan siya ng gana. Bukas na nga lang ang farewell speech. Tinalikuran niya ang camera at naglabas ng 3 bote ng alak. Base sa research ko, rice wine ito mga tol. Tagay para sa kanin, hindi na siya natulog. In-upload na ang video ng pagtatapos niya sa game, at boom ang Tower of Tests, naging realidad. 331,000 ang nanonood. Biglang tumubo ang mga tore sa buong mundo. Kumpirmado, galing ito sa larong Tower of Tests. Biglang lumabas ang system screen, Tower of Tests updated. Update version 1 complete. Ang hamon, tapusin ang susunod na floor sa loob ng 90 araw. Kapag pumalya kayo, destroyed ang humanity. Mabilis na natanggap ng lahat ang katotohanan, pero iba ang bida natin, 11 taon niyang nilaro to. Alam niya ang pasikot-sikot. Suot agad ng jacket, takbo pababa, at talon sa hagdan. Papunta siya sa lugar kung saan makukuha ang isang legendary item. Ang Central City, punong-puno na ng mga desperadong tao. Sigaw nila, pati sa ibang bansa may tore din. Walang matatakbuhan. Pagdating niya sa underground mall, nandoon na ang ibang players, halatang alam nila ang sikreto dito kaya ang sama ng tingin nila sa isa't isa. Biglang may sumulpot na mukhang gago sa likuran ni Jin Hyuk, isang sikat na streamer na may kalahating milyon na subscribers. Lumapit ang mokong para manguto at manguha ng impormasyon kung hanggang saan ang naabot ng bida natin. Tinawag pa siyang colleague ha. Ang kapal. Ang kumpanya ng streamer na to ay niloko ang mga streamers sa mga slavery contracts. Luging-lugi sila, dahil sa kanila, nagsipag-alisan ang mga kaibigan ng bida sa industry. Todo puri pa ang gago. Pero ang sagot ng bida, isang malupit na headbutt sa mukha, bugsh. Sabog ang nguso, talsik ang dugot laway. Walang awa dapat, cold and calculating tayo dito. Biglang nagliwanag ang paligid. At lumabas na ang mangrove of grid. Isang puno na punong-puno ng prutas, hindi lang masarap, pampataas pa ng attributes. Pero teka, 4 na prutas lang ang meron pero 7 silang nandito. Alam na ang kasunod Royal Rumble na to. Nagwala na ang mga tao. Sa bunutan, sampalan, tadyakan. Yung isa ng bungi na nakahandusay, humirit pa ng cooperation daw. Sinabihan lang siya ng bida na tumahimik dahil hindi pa ito ang tamang oras. Sinunggaban ng mga gahaman ang mga prutas at nilamon agad. Pero hindi nila alam, kuya patibong yan. Habang kumakain sila, lalong tumitindi ang panganib. Ang mga adik na katulad ng bida natin,
Nanonood lang habang naghihintay sa pinakasadista at pervert na handaan, biglang gumalaw ang puno at namalo ng mga biktima. Nagising sa katotohanan ang mga tao mula sa bangungot ng amnesia at narealize nila ang madugong pangyayari. Yung isang mokong doon, parang 50 times nang namatay sa imahinasyon niya. Nagkagulo na at nagtakbuhan ang lahat, pati si Bungi kumaripas na ng takbo, pero ang ating bidang astig, chill lang na ng asar habang nakangisi. Sigaw niya kay Bungi, "Hoy! Yung true jackpot ng event na to, makukuha lang kapag inubos mo yung mga prutas." Nagtanong naman ang uto-uto kung paano. Simple lang, sabi ng bida, kailangan nating i-pincer attack. Flank tayo sa magkabilang side para malito yung puno habang pinupuntirya yung core. Kaya ayun, arangkada sila pareho. Pero biglang preno si Bungi sa kalagitnaan at bumalik, feeling genius at puno ng yabang. Akala niya may iisahan niya ang MC natin, tinawag pang tanga ang bida. Pero little did he know, siya pala ang ginawang pain. Planado ng MC ang lahat, si Bungi ang naiwang bait kaya sapul siya agad sa mukha. Ang bida naman, tuloy-tuloy ang sugod ng walang takot. Kampante siyang umakyat sa puno, ilag dito, ilag doon galawang ninja laban sa mga latigo, hanggang sa lumabas din ang inaasam na core. Hinaplos ng bida ang sanga sabay sabing, "Ito ang tunay na boss monster ng event. Kahit walang experience points, diretso Hall of Fame naman. Ingat lang sa vampiric vines ng mangrove na to." Pero kahit gaano pa ka-addict sa laro ang bida natin, hindi madaling iwasan ang lahat. Imposibleng madodge ang bawat atake. Pero ibahin niyo siya gamit ang naputol na sanga, parry at defense ang sagot niya sa mga vines. Napakabangis, nasasangga niya ang iba at naiilagan ng matitinding hampas. Tuloy lang sa pag-advance ang bida, kalmado at stylish pa ang ngiti. Pero teka, may kakaibang tunog na umaalingaw-ngaw. Sino yun? Sleep butterflies. Mga asul na insektong nagkakalat ng sleeping powder ang mortal enemy ng mga puyat na gamers tuwing gabi. Pero para sa ating batak na bida, sisiw lang yan. Pigil hininga sabay dive diretso sa core. Walang makakapigil sa kanya. Wasak. Tagumpay ang plano, nag-notif agad ang system, siya ang kauna-unahang nakatalo sa Mangrove of Greed. Sulit ang pagre-research niya ng patterns, may isa pang screen na lumabas ire-record daw ang achievements niya sa Hall of Fame bukas. Anong pangalan? H lang, sapat na. Nagdesisyon ng bida na manatiling low-key at confidential ang identity. Ayaw niyang mabuko ang mga plano niya, kaya nagpadala siya ng unknown name sa system, pero hindi pa siya tapos magtago. Para siguradong walang makakakilala, nakamusake ang mukha niya at boses robot sa video, at ngayon, ang pinakahihintay ng lahat. Dukot sa loob ng puno at, tada! Biloa, ang legendary essence ng puno. Hindi lang to basta prutas na nagbibigay ng free strength o magic. Ang orb na ito ay nagbibigay ng 12 attribute points. Isang malupit na hack na walang ibang nakakaalam. Hindi tanga ang bida natin, nilamon niya agad ito. Liwanag ang bumalot sa kanya, level 1 pa lang siya pero ang stats, panghalimaw na. Siya na ngayon ang strongest level 1 player sa buong mundo. Isang oras ang lumipas, in-upload agad ang video sa YouTube. 10 minutes na lang bago mag-reset. Pero nakuha pa niyang mag-vlog habang nakikipagmatayan, iba talaga ang diskarte ng Lodi niyo. Bago pa lumabas ang video, sabog na ang chatbox. Daming bashers at haters, sinasabing fake news at hoax lang daw ang lahat. Pero nung napanood nila ang galawan, tiklop silang lahat, biglang tahimik ang mga haters. Samantala, sa main account ng bida, dagsa ang mga gustong maging sponsor, nag-aalok ng limpak-limpak na salapi. Napapawaw na lang ang bida natin. Dati-rati, hirap siya sa buhay, laging short sa upa, at junk food lang ang kinakain para mabuhay. Isang kahig, isang tuka. Kung kahapon lang dumating ang mga offer na to, sunggab agad siya, pero iba na ang ihip ng hangin ngayon. Hindi niya balak i-share ang nalalaman niya. Knowledge is power, ika nga, monopoly sa impormasyon ang kailangan niya, hindi barya. Kaya on ang cellphone at next target agad, National Museum of Korea, walang sayang ang oras. Sa tower na to, may mga artifacts. At sa museum, makakakuha ka ng replikas na parang galing sa treasure chest. Siguradong dadagsa ang lahat doon, pati mga former top players para magnakaw. Hindi magpapahuli ang ating bida sa unahan. Pagdating ng bida sa museum, bumulaga sa kanya ang isang sunog na bangkay, may mga nauna na pala. Sabi nga ni Jin Hyuk, mabilis matuto ang mga tao. Nandito sila para sa isang artifact, ang Great Map of the Eastern Land. Huwag niyong isiping simpleng mapa lang to ng Korea, espesyal ito dahil may magical energy at impormasyon galing sa Tower of Tests. Laman nito ang mga lokasyon ng labyrinth at iba pang sikreto.
Kaya naman nagkakamatayan ang lahat para makuha ito. Total chaos ang paligid. Patayan dito, bugbugan doon. Anarchy na talaga hanggang sa dumating ang isang lalaki. Walang gagalaw, sigaw ng isang maskuladong mamaw na gustong manakot, sinubukan niyang intimidate ang crowd. Sino mang gumalaw, tepok. Pero deadma ang mga tao sa likod dahil alam nilang screwed na silang lahat. Biglang nag-transform ang Mokong. Naging gorilla na may bakal na mga kamay, iron hands, mga repa. Gulat ang lahat, pinunit pa ng gorilla ang damit niya para i-flex ang tattoo, angas lang. Naglakad siya ng puno ng yabang, sinasabing sa kanya na raw ang mapa. Pero teka, may bagong challenger na dumating. Isang matandang lalaki ang humarang. Nasaan na si MC, biglang nawala sa eksena. Sabi ng matanda, hindi yata tama yan, iho. Tinanong ng mga tambay kung baliw ba si tanda, pero pakilala niya, siya si M. Junel, simbolo ng kabaitan at pagkakaibigan. Hirit naman ng siga, babali niya ang leeg ni Lolo na parang sa manok, kaya napakunot noo si tanda. Ang tanong, mas mabilis bang baliin ang leeg o gawing uling ang katawan? Kaya pala naging tostadong uling ang Mokong kanina, kagagawa ni Lolo, isang fireball lang. Paitaas, sunog agad. Tingnan natin kung hanggang kailan kakagat ang bida natin sa pakulo niya. Tanong niya kung nakuha ba ni Yuri ang items, sabay nisin ng babae at nagsamon ng dambuhalang aso galing Egypt, 3 meters. Ang tangkad at puno ng spikes. Nangatog sa takot ang mga nasa likod, suko na agad at tinapon ang mga armas. Pero heto na ang hinihintay ng lahat, biglang sulpot si Jinhook na parang anino, hands in pocket pa. Sabi niya, ang gulo na ng paligid pero buti buo pa ang mapaang target ng lahat. Ngiting aso naman si Yuri, akala ata nagjo-joke ang bida. Kaya, inutusan niya ang halimaw na get him. Rumesbak ang aso at sinugod si Jinhook na sobrang kalmado, the strongest level 1. Isang bagsak lang, tumba ang halimaw, gulat ang lahat. Dahil ni walang galos ang kamaunang lodi natin. Kahit bugbog na ang alaga, nag-summon pa. Nang resback ang babae, mula sa bag, lumabas ang 4 pa. Nabuhay ang mga Anubis avatar artifacts. Habang si Jinhook, pa, wow effect lang. Gigil na si Yuri, kasama ang gang ng mga aso para tapusin ang bida. In fairness, magaling ang vision ni Yuri, kaya niyang mag-control ng 5 statues gamit ang low mana. Pwede na sa decent level, pero sisiw lang yan kay Jinhook. Hinamon niya ang mga aso sabay, tapon ng artifact sa sahig, hindi pala mapa, kundi drawing ng tigre. Pagbato sa ere, nagliwanag ang paligid dahil sa mana. Lumabas ang Hind Tiger, ang hari ng mga kabundukan. Akmang susugod ang mga galit na aso, pero sa huli, walang laban na naganap, total massacre. Pinagpira-piraso ng tigre ang lahat. Lapit na sana kay Yuri, pero napaupo na siya sa takot. Di na kailangang hawakan. Lapit naman si Jinhook na may nakakalokong ngiti, halika rito. Tanong niya para saan. Pero syempre, target ni Jinhook ang tinatago niyang Tutankhamun's mask. At ayun, nakuha na ang second artifact. Ngayon, bantay sarado na ng tigre ang area para walang makasunod, kaya umakyat na ang bida para kunin ang strongest ability ng Tower of Tests. Pagdating sa taas, si Lolo Fireball pinapawisan na ng malapot kakaisip. Sa nangyari kay Yuri? Pero banat ni Jinhook, rank 1 ang barrier na ito. Sabi naman ng matanda, walang makakalusot dito. Pero nakita ng bida ang sekreto para mawasak ito, kaso may kondisyon, dapat tuloy-tuloy ang apoy ni Lolo para humina ang barrier habang kukunin niya ang mga relics sa loob. Ayaw maniwala ng wais na matanda, pero sa huli, nabudol din siya ni Jinhook. Napapayag siyang gamitin ng magic kapalit ng mapa. Talon agad si Jinhook sa loob na may ngiting tagumpay. Pagpasok pa lang, kita na ang mga relics. Pero may kulang, nawawala ang espada, may nauna na palang kumuha na hindi nila kilala. Anyway, nahanap niya ang relic na mukhang kwintas na puno ng gintong barya. Ito na ang huling piraso ng puzzle para mabuo ang pinakamalakas na ability. Pinagsama ang Persian ceremonial mold at ang kanang mata ng Tutankhamun's mask, nag-react ang mga relics. At nung dinagdag ang isa pa, boom! Isang malupit na explosion. Success ang fusion. Hawak na ni Jinhook. Ang Eye of Truth, isang SS-class item. Kita na niya ang status windows ng iba at malalaman kung nagsisinungaling sila. 3 times a day lang pwedeng gamitin, pero wait, there's more. Hindi lang yan ang dahilan. Dahil dito, tuloy na tayo sa secret mission dahil kumpleto na ang requirements, nakuha na ni Jinhook. Ang Overlink Fusion kasama ang Memory of the World. Ito na ang tunay na cheat code.
Ang ability na ito, kapag nakakumpleto ng missions, kayang kumopya at mag-store ng abilities ng iba. Tapos itatapon sa world memory para emerge at gumawa ng kapangyarihan na galing sa higher dimensions. Pero kapag sumobra sa limit, pwedeng baguhin ang kondisyon, habang nangyayari ang himalang ito, si Lolo sa labas, halos mamatay nakakabuga ng apoy sa barrier. Sinilip siya ng bida gamit ang Eye of Truth para makita ang kondisyon ng copy, sabi sa screen, matagal nang tinatago ni Yeon Woo ang tunay na nararamdaman. Mission, pilitin siyang ilabas ang tunay na damdamin. Kaya sigaw ni Jin Hook, tigil na, Lo. Wala nang rason para. Tuloy lang ang drama ni Lolo, pero ang totoo, na-scam lang siya. Ang susi pala sa barrier ay simpleng Latin words lang na binigkas ni Jin Hyuk kanina. Napakautak talaga ng ating bida. Pinaubos niya ang mana ng matanda sa wala, at para lalong mangasar, sinunog pa niya ang mapa sa harap nito. Walang magawa si Tanda kundi manlisik ang mata habang nilalamon ng apoy ang papel. Galit na umatake siya gamit ang kaniyang fireballs. Pero hindi niya alam, na copy na pala to ni Jin Hyuk. At hindi lang yon, gumanti ang ating monster ng apoy na mas malaki at mas nakakatakot. Ibang klase, di hamak na mas malakas ang level 1 natin. Pagkatapos ng gulo, dumating ang mga veterano sa National Museum. Pero huli na ang lahat para magbida-bida sila. Hawak na ni Jin Hyuk ang mga best items, at di lang yan, binantaan pa niya si Tanda. Hindi para patayin, kundi para gawing future subordinate kasama nung dog girl. Kailangan nilang mag-level up dahil magsisimula pa lang ang tunay na laro. Malayo pa ang lalakbayin para makuha ang lahat ng skills. Dahil nag-iisa lang si Jin Hyuk at wala siyang shadow clone technique, kailangan niyang piliin ang best of the best na makakasama. Pero teka, kumakalam na ang sikmura ng ating Lodi kaya food trip muna. Habang lumalamon siya sa isang shop, niyanig ang balita ng insidente. 23 ang patay, 50 ang sugatan, at nangyayari ito sa buong mundo. Sa TV, kitang-kita ang blurred face ng ating bida, habang pinapahiya yung babaeng may dalang tigre. Trending ang lolo nyo. Walang kamalay-malay ang mga tao na ang halimaw sa TV ay katabi lang nilang kumakain, pero delikado to, kailangan na niya ng matinding disguise. Sa kabilang banda, gumagalaw na ang gobyerno. Itinatag na ang Awakening Association at nagsalita na ang pinuno nilang mukhang strikto. Nag-offer ang association ng mahigit 60 million won at mataas na posisyon sa gobyerno para sa mga awakened. Lalo na sa misteryosong lalaki sa video ibibigay daw ang lahat ng luho. Pero wag ka, hindi madadala sa pera ang ating bida. Alam niyang ang isang high-level hunter ay katumbas ng 100 sundalo. Imbes na sumali, gusto pa ng kopyahin ni Jin Hyuk ang skill ng leader. Pagpatak ng alas 7, bumukas na ang Tower of Trials. Namimigay ng 100 gold coins sa mga players. At may bonus pa kapag marami kang views. Parang YouTube lang ang peg ng tower, pero babala sa mga mandaraya, bungo ang kapalit nyo. Nang matapos ang announcement, dagsa agad ang mga tao sa loob. Kalmado lang si Jin Hyuk habang nag-iisip. Alam na niya ang gagawin na walang ibang makakaisip. Dati kasi, na-stuck ang mga players sa floor 30 kaya napilitan siyang i-delete ang account. Ang sikreto sa tagumpay, nasa loob ng first labyrinth na tad-tad ng traps at nakakalitong daan, pero sisiw lang to sa kanya. Pagpasok niya, may bumubuntot na smiling trio. Sobrang lapad ng ngiti, halatang may masamang balak ang mga mokong. Akala nila easy target si Jin Hyuk dahil level 1 lang. Mga extras nga naman, at alam nyo na ang ending ng mga ganitong karakter. Inaya nila ang bida na mag-party, pero agad pinaandar ni Jin Hyuk ang Eye of Truth. Nakita niya ang status ng babae may skill na communion. Kayang-kaya nitong mauto ang kahit sino para maging kaibigan. Delikado to kung hindi ka handa, pero kay Jin Hyuk, good luck na lang sa kanila. Alam na ng mga veteranong hunters ang galawan, at ginagamit ito ng tusong player na to para painin ang bida, pero hindi basta-basta mauuto ang ating trickster dahil gusto niyang nakawin ang ability nito, at dahil alas 7 na. Nang gabi, magbubukas na ang Tower of Trials, kaya't dagsa ang mga tao sa pinto, nag-aabang sa pagbubukas nito, at ang bida ay nakahalo lang sa gitna hanggang sa tuluyan ng bumukas ang lagusan, at namimigay sila ng 100 gold coins sa bawat taong naroon, at bukod pa rito, pwede ring mag-level up ang players gamit ang kanilang videos at kumita ng 100 gold coins sa bawat 10,000 views. Sa madaling salita, ang mismong tower ay gumagawa ng sarili nitong YouTube system pero syempre, may extra charge depende sa player. At kung sino man ang sumubok na dayain ang sistema, ayoko na lang magsalita, pero isang bungo lang ang kapalit ng buhay mo, at nang matapos ang warning, nag-unahan na ang lahat papasok habang ang ating trickster ay malalim ang iniisip.
Alam na niya ang bawat hakbang na gagawin, mga diskarteng walang ibang nakakaalam, dahil sa previous life niya, may panahong ang mga tinaguriang crazy ones ay na-stuck sa isa sa mga 30 floors, at matapos mabigo, tinapos ng protagonist ang kanyang account at nag-reset ng panibagong buhay, pero heto na, ang susi sa lahat ay nasa loob ng unang labyrinth na sikat sa nakakalitong mga daan at sandamakmak na traps para pahirapan ng mga tao hanggang sumuko sila. Pero dahil wala naman tayong utang sa kanila, tara na, buksan na natin ang pinto, at parehong-pareho lang ito sa laro, napatigil pa ang gago para tingnan ang maliit na umiilaw na paru-paro na dumaan, pero biglang sumulpot ang smiling trio, at ngayon pa lang, kahina-hinala na sila, masyadong matamis ang mga ngiti, halatang mga scammer ang mga to, walang ibang paliwanag. 10 minutes ago, sinusundan na ng mga mokong ang protagonist sa entrance ng labyrinth, kaya nagbigay ng signal ang babae na sabay-sabay silang pumasok, iniisip nilang sisiw lang ito dahil kung ang isang level 1 ay kayang pumasok, edi hindi ganun kahirap, at pinagpaplanuhan na ng mga tao na tradurin ang protagonist sa loob. Ganyan talaga ang mga extras, puro papogi lang, at alam nyo na ang nangyayari sa mga extras, hindi ko na kailangang i-spell out, pero tuloy ang kwento, heto na ang smiling trio. Inaaya ang protagonist na mag-party sa loob ng labyrinth, at siya naman na hindi tanga, agad na inactivate ang Eye of Truth para silipin ang status ng babae, at aba, may interesting ability siya, ang communion, na kayang gawing kaibigan ang kahit sinong stranger, kaya naisip ni Jin Hyuk na kapag nakuha ng malalaking guild ang babaeng to, magiging malaking gulo, dahil sa laki ng pakinabang niya sa kumpanya, sinubukan niyang gamitin ang communion ability, pero sorry na lang, naunahan na siya ng protagonist. Ang kondisyon para makopya ang skill na to, kailangan niyang makisama ng 240 hours, o mahigit 10 days. Pero may matinding catch, mga lodi. Pagkatapos ng 240 hours, bawal silang humiwalay kaya walang kawala. Welcome sa Smiling Trio, todong ngiti silang nagpakilala, akala mo mga anghel, pero may tinatagong baho. Si protagonist naman, sakay lang sa trip. Smiling Trio daw, hindi na kailangang tandaan ang pangalan ng mga ahas na to. Siguradong tatraydurin lang din naman siya. Lumapit ang interesadong babae, kapit sa braso ni Lodi sabay tanong ng progress. Inactivate ni Park Hana ang communion ability. Pero tinaboy lang siya ng bida, alam na niya ang maitim na balak nito. Imbes na sabihin ang totoo, nagmaang-maangan si Lodi. Zero knowledge daw siya, pero makulit si ate girl. Kahit pumalya ang skill niya, pilit pa ring humihingi ng impormasyon, biglang yumanig ang buong paligid. Ang labyrinth na ito ay nagbabago ng anyo. Lumilipad ang mga pader, at nagsimulang gumuho ang mundo sa harapan nila. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Muntik nang madurog ang mukha nila sa mga bato, habang si Jin Hyuk, kalmado lang na nanonood. Gustong tumakas ng trio, pero walang silbi ang skills nila, walang exit, trap silang lahat sa impyernong ito. Napakatanga kasi nila para sumunod sa protagonist. Akala nila safe zone ito, pero isa pala itong patibong. Nagsimulang magreklamo ang mga extras. Sinisi nila si Lodi sa kapahamakan nila, pero si Jin Hyuk, chill lang na sumagot. Boom, biglang dumating ang isang bangungot. Sino ba to? Isang halimaw na walang habas kung humagis ng palakol. Tepok agad ang isa, -1 na sa mga ogag. Sa pool sa tagiliran, goodbye Philippines. Yari na sila dahil magsisimula na ang tunay na giyera, dumating ang Minotaur na nag-aapoy sa galit, at handa nang magpadala ng isa diretso sa kabaong. Nanginginig na sa takot ang mga extras, pero iba ang main character natin, di ba? Walang atrasan, sugod agad. Smooth, na iniwasan ng palakol, at habang sumasayaw siya sa bingit ng kamatayan, ding, may system alert, unlocked, na ang Secret Rift attribute. Ganito ang cheat code, na to, kapag kalaban mo ay halimaw sa lakas gaya ng Minotaur, liliit ang agwat ng level, new, instant buff, para sa underdog. Pero kapag sisiw ang kalaban, baligtad ang epekto. So what, balik tayo sa bakbakan. Walang kaabog-abog, biglang sinunggaban ng bida. Ang sungay ng Minotaur at boom. Binalibag ang dambuhala, habang umuusok ang ilong ng kalaban, alam ni Jin Hyuk na ito ang ultimate technique. Natutunan niya to matapos siyang gawing doormat ng Minotaur noon sa laro. Ang sikreto, simpleng iwas-iwas lang moves, habang nag-stack ang Rift attribute. Sisiw lang sa kanya to dahil kabisado niya na ang bawat attack pattern ng boss monster. Naging habulan ng eksena, parang Tom and Jerry. Hangin lang ang tinatamaan ng Minotaur. Samantala, yung mga extras, sa likod, nanginginig na ang tuhod. Realization hits, maling tao ang kinalaban nila. Ayaw paawat ng dambuhala, sugod pa rin. Pero si Jin Hyuk,
Chill lang habang nagpapalakas ng stat, pero teka lang, ano to? Yung mga bugok. Subukang tumakas. Surprise! Nasa likuran na nila si Jin Hyuk. Hoy, saan ang punta nyo? Ni hindi man lang sila nakahinga sa takot. Dahil ang bonus, sa likod ni Bida, yung galit na Minotaur na may dalang higanteng palakol. Naghilahan pa ang mga duwag, kanya-kanyang ligtas ng sarili, nanigas sila sa kinatatayuan nang humarap ang kamatayan. So much for being tough, di ba? Tanong ni Jin Hyuk nang may ngisi, bakit kayo tumigil? Dapat umiwas kayo, mga idol. Sakto namang gumalaw ang maze, ang pader ay nagsimulang magsara. Bye-bye, nasa Minotaur. Slum, sumara ang pader at humati sa kanila. Mula sa grupong naghahari-harian, 3 na lang ang natira, ang ating bida, ang babae, at ang duwag na. Nagtatanong kung babalik ba ang halimaw. Relax, lang ang ating MC. Sabi niya, ang Minotaur ay parang magnet na naaakit sa alikabok ng mga paru-paro na moths, pala sa totoo lang. At dahil tadtad si Jin Hyuk ng alikabok, sure ball, na babalik ang halimaw. Nawindang si ate girl, bakit mo ginawa yon? Pero syempre, para sa stats, at level up. No pain, no gain, mga lods. Kaya utos niya, magpahinga na kayo, dadating na yon maya-maya. Tanong nila, gaano ba tayo katagal dito? Akala nila sandali lang. Pero ang totoo, isang buwan ang guli survival game, na to. Namutla sila sa takot, imaginein mo, 1 month, nataguan kasama ang Minotaur, kung aabot pa sila ng bukas. At dahil si Bida ang target ng halimaw, nakaisip ng napakatalinong idea ang mga kasama niya, iwanan siya. Pero hindi basta-basta mauutakan ang ating bida na si Jin Hyuk. Alam niyang takot sila sa dilim kaya't ginamitan niya ito ng matinding psychological warfare. Sa huli, tiklop ang 3 at nagmakaawang sumama kahit magbayad pa sila ng coins para lang makasakay sa backpack niya. Binaliktad ni Jin Hyuk ang sitwasyon sa mga scammer at ngayon lipat tayo sa isang viral video mula sa system YouTube. Isang trending video na may mahigit 1 milyong views ang nagpapasaya sa uploader dahil sa kikitain nito. Pero peke ang kanyang katanyagan dahil ang 15 hours na clear time ay puno ng daya at editing magic. Walang nakakaalam ng totoo hanggang sa isang kalbong commenter ang bumasag sa kanyang trip. Sabi ng commenter, may kilala siyang kayang tapusin ito sa 5 oras o di kaya'y sa isang suntok lang. At habang nagdadahilan ng Pekemaker, isang bagong video ang biglang pumasok sa Hall of Fame at sinapawan ang lahat. Walang iba kundi ang ating bida, ang kauna-unahang nilalang sa mundo na may hawak ng item na may +10 refinement. Balik tayo sa madilim na labyrinth, kung saan parang boss na nag-uutos si Jin Hyuk sa 3 mokong na maghanap ng kahoy at lumot habang may binabalak siya. Samantala, chill lang na binuksan ng ating bida ang market para mamili ng mga gamit mula tarot cards, piraso ng gulong, hanggang sa parchment. Mukha mang walang kwenta sa paningin ng iba, pero teka lang, dahil nasa diskarte yan kung paano gagamitin ng isang tunay na veterano. Gamit ang kanyang husay, pinagsama-sama niya ang lumang susi, card, at piraso ng gulong para mabuo ang Wheel of Fortune ng Goddess of Luck. Kahit incomplete pa ito, isa itong S-class item na sobrang hirap makuha, dahil kaya nitong paapawin ang swerte mo sa loob ng 10 minuto. Isang beses lang pwedeng gamitin, pero dahil matalino si Jin Hyuk, inactivate niya ito agad sabay summon sa lahat ng scrolls na may katiting na tsansa. Mula sa halos 0.0001% na tsansa, naging 100% sure win na ang pag-refine ng item. Boom! Sagad na sa maximum refinement ang lumang dagger, at instant 5,000 gold coins pa dahil siya ang una sa buong Korea na nakagawa nito. Aba, bigyan na ng tropeyo ang alamat na to dahil deserve na deserve niya. Fast forward tayo sa ika-10 araw sa impyernong ito. Nakakaawa ang hitsura ng 3 ugok sa harap ng apoy, higaan ay lumot at puro mushroom lang ang chibog, habang si Jin Hyuk ay sarap buhay na natutulog. Dito na-realize ni Yuri ang bangungot ng 10 araw na pagtakbo mula sa Minotaur, samantalang ang ating bida ay chill lang na naglalakad. Kausap na nila ngayon ang mga anonymous sa chat screen, at syempre, pinagtutulungan at inaasar lang sila ng mga viewers. Ang malala pa, aabutin ng 3 linggo bago dumating ang rescue ng guild, ibig sabihin, 3 linggo pa silang magtatago sa halimaw. Dito na pumasok ang maitim na balak ng duwag na lalaki, naisipan niyang patayin ang ating bida na nagpapakasarap lang matulog sa sulok. Dadagukan na sana niya ng bato sa ulo si Jin Hyuk pero pinigilan siya ni Yuri, dahil may mas malupit at traidor na plano ang babae. Inilabas niya ang isang crossbow stinger na nababalot ng nakamatay na lason, dahil kung papatay ka, lubus-lubusin muna. At hulaan niyo kung saan nila inilagay? Sa fine dining meal ng ating bida na binubuo ng mushroom at skewer ng buto ng daga.
Todo acting pa sila habang kumakain, pero nagulat ang lahat nang biglang bumagsak ang duwag dahil sa sobrang anghang ng chili pepper. Alam na pala ni Jin Hyuk ang maitim nilang balak simula pa lang, at mabilis niyang pinagpalit ang mga plato nung lumingon sila. Tumayo si Jin Hyuk at ibinunyag na ang patagong streaming ay isang pandaraya, habang si Yuri naman ay pilit na nagmamaang-maangan pa. Booking na sila sa chat, at dito na ipinaliwanag ng bida ang totoong rules ng live streaming function sa loob ng laro. Aktibo lang dapat ito kapag nasa boss room ka na, kaya naman mabilis na ni-report ng ating bida ang violation nila sa system. Biglang binalot ng takot si Yuri dahil nagsialisa na ang lahat ng viewers sa chatroom at iniwan siya sa ere. Boom! Isang buwang ban at matinding warning ang parusa, at siguradong napakabigat ng penalty na matatanggap nila. Sa kamalas-malasan, sumugod na ang galit na Minotaur. Ang matapang na si Yuri, biglang naging sisiw na nagtago sa likod ni Jin Hyuk. Sarkastikong humirit ang ating bida, di ba papatayin niyo dapat ako? Bakit ko naman kayo ililigtas ngayon? Pero ang totoo, nakuha na ni Jin Hyuk ang kailangan niya na kumpleto na ang 240 hours para kopyahin ang ability ng babae. Matagumpay niyang ninakaw ang communion ability, at dahil dyan, wala nang silbi si Yuri sa kanya. Buong giting na tumalon ang bida, inihanda ang kanyang dagger, at lumapag mismo sa sungay ng Minotaur sabay taga sa leeg nito. Paglapag sa lupa, mabilis siyang umiwas at gumanti ng isang malupit na fireball attack dahil hindi tumalab ang nauna. Napilitan siyang umatras dahil nag-activate na ng Berserker mode ang kalaban, tumaas ng 30% ang lahat ng attributes ng halimaw. Nag-aalab sa berdeng apoy ang halimaw na parang nababaliw, at ang matindi pa marunong na itong magsalita ngayon. Ikinasa ng bida ang kanyang dagger at buong angas na hinamon ang kalaban. Bakbakan na ito ng dambuhalang palakol laban sa maliit na patalim. Naalala niyang ilang beses siyang namatay dito sa nakaraan, pero iba na ang ihip ng hangin ngayon habang pataas ng pataas ang kanyang rift stats. Matapos ang madugong bakbakan, naubos din ang 5 minutong bisa ng Berserker mode at nawala ang lakas ng halimaw. Chill na tumalikod ang bida at tiningnan ng system mayroon na siyang 57 rift points, katumbas na nito ang lakas ng isang level 19 player. Isipin niyo yun, level 1 pa lang siya. At mayroon pa silang 20 araw para gawing punching bag ang kawawang Minotaur. Lumipas ang mga araw at makikitang relax lang si Jin Hyuk habang pinalalakas ang sarili, samantalang bugbog sarado na ang galit na toro. Sa sobrang awa, parang gusto na lang mag-impake ng malungkot na Minotaur at umuwi, pero ngayon na ang huling araw ng pagtutuos. Isang malupit na suntok ang pinakawalan niya na nagpatumba sa halimaw. Humina ba ang boss o sadyang halimaw na rin sa lakas ang ating bida? Paalam na, kaibigang sungayan. Matalim na tumingin si Jin Hyuk sa gilid dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Haharapin naman niya ang natitirang survivor ng trio, na mula ngayon ay tatawagin na lang nating intern at malalaman niyo kung bakit. Buong kumpiyansang sinabi ng bida na i-hire siya para sa kumpanya ng mga veteranong players. Halos lumuhod sa desperasyon si Yuri dahil pangarap niyang makapasok dito, pero dahil masyado siyang bibo, may isang tanong ang ating bida. Hinarang agad ito kaya nagpatuloy ang babae na nagsabing hindi siya mangta-tridor, pero prinaser siya ni Jin Hyuk hanggang sa maiyak siya at pagpawisan, sumigaw na ibibigay niya ang Brian Ring dahil nakipagkasundo ang superior niya sa mga Chinese para patunayan ang isang bagay na kahina-hinala. Doon, at napaisip si Jin Hyuk, ito ang Brian Ring, isa sa mga pinakamalakas na item sa first floor dahil ang effects nito ay nagpapataas ng movement speed, magical resistance, at kayang pigilan ang magic ng mga monsters. Ginamit niya ang Eye of Truth para silipin kung nagsasabi ito ng totoo, at dahil correct ang info, binati niya ito. Congratulations, hired na siya bilang intern ng kumpanya, at para sa detalye, walang bayad ang mga interns, pero kapag kailangan siya ni Jin Hyuk, dapat tumakbo siya agad kahit 3:00. Nang madaling araw o kahit tulog siya, kung mangyari man yun, pumunta siya habang nananaginip, pero bago yun, kailangan niyang pumirma ng kontrata, at dito na pinagsama ng protagonist ang dalawa niyang abilities, ang Communion at Fire Element, na sa huli ay nagresulta sa Soul Mark ability, at alam niyo na ang gagawin niya, hinawakan niya ito ng mahigpit habang nakatingin ng may mapanganib na ngiti, dahil ang mga kontrata rito ay espesyal, walang pirmahan sa papel, at biglang nag-activate ang ability, lumabas ang screen na nagsasabing ang ability ay naglagay ng marka sa target, at sinumang may marka ay dapat laging sumunod sa utos, at kung subukan nilang gumawa ng kalokohan, literal na magliliyab sila. At ayun na nga, nakuha na natin ang unang alipin, companion. Pagkatapos nito, tinapos ni Jin Hyuk ang labyrinth at lumabas kung saan umiiyak sa tuwa ang intern habang pareho silang nakatanggap ng 5,000 gold coins bilang reward sa maze.
Pero biglang humarap ang protagonist at inutos na ibigay sa kanya ang coins, at kung susumahin. Ang lahat, may 10,000 gold coins na tayo, at dapat din niyang dalhin ang Brian Ring sa loob ng 3 araw, nagreklamo ang babae na. Masyadong maiksi ang oras, kaya binawasan pa ito ng lodi natin at ginawang 2 days, kaya lagot kay Yuri, dahil nagsimulang umilaw ang soul mark at kailangan niyang sumunod kahit labag sa loob. Samantala, sa screen ng siyudad, ibinabalita ng media na ang best guild sa Korea ay magtatangkang talunin ang boss sa 3rd floor, pero sabi ng protagonist, katangahan yun dahil may time limit na 90 days bawat floor, kaya hindi kailangang magmadali sa 3rd floor para lang maging una, habang siya naman ay mananatili muna sa siyudad para magkalap ng impormasyon mula sa huling buwan na ginugol niya sa labyrinth kasama ang Minotaur, at dahil dito, kakailanganin niya ng mga taong mapagkakatiwalaan. Kaya habang nasa bahay si Jin Hyuk, naalala niya ang 2 kakilala, at agad siyang pumunta sa cafe kasama sina Lee Taemin at Yeon Woo, ang 2 veteranong kalaro ng protagonist, at dahil hindi siya tanga, inactivate niya ang Eye of Truth at nakita na si Taemin ay may innate ability na Machine King sa loob ng laro, at ang maganda pero mainitin ng ulong puncher na si Yeon Woo ay may innate ability na Devotion to Taekwondo, kaya kitang-kita na kung bakit sila ang napiling isama sa susunod na plano, mga halimaw sa bakbakan na siguradong magpapalakas sa team. Ang kondisyon para makopya ang skill ni One Punch Girl ay ang pagiging matagal na mag-crouches sa hirap at ginhawa. Target ng 3 na wasakin ng 20th floor ng tower, at dito nagpakilala ang bida nating si Kong Jin Hyuk. Pero ang IGN o nickname niya, Bongbong na sa Korean ay tunog ng utot, napakaangas na pangalan, di ba? Dito na update si Jin Hyuk sa mga ganap last month, tungkol sa mga malalakas na guild at mga sikat na streamer. May mga nakahod na nangingidnap at nang-hold up pero dahil busy si Lodi sa labyrinth, wala siyang alam sa test. Ginawa ang test na ito dahil puro dedo ang inaabot ng mga weaklings sa 2nd floor kaya umeksena ang Awakened Association. Sala-sala na ang makakapasok sa tower, tanging mga pumasa lang sa rank exam ang may karapatang tumapak sa loob. Pero nabasa agad ng bida ang galawan, ginawa ito para mag-recruit ng mga players na may hidden powers. At syempre, gagamitin ito ni Jin Hyuk para sa sarili niyang kapakinabangan, diskarte lang yan mga lodi. Sa loob ng association, kapag F-rank ka o mas mababa, matik na bawal ka ng tumuntong sa 2nd floor. Pero kapag high rank ka, ibang usapan na yan, ikaw ang hahabulin ng mga top guilds at VIP treatment ka pa. Dudumugin ka ng mga sip-sip na gustong makisakay sa kasikatan mo, kaya nahahati sa 3 ang mga tao dito, ang mga gustong mag-qualify, ang mga judge na akala mo kung sino, at ang mga clout chaser na nagpapabida. Nagkalat din ang mga reporter, pero teka lang, di ba si Miss Intern yon na nakalugay ang buhok? Napunta ang atensyon sa isang maskuladong kalbo, na mukhang type si Miss Intern, kasama ang isa pang kukuha ng test. Hawi ang mga tao nang dumaan ang mga security guard parang mga hari na naglilinis ng dadaanan. Sa unahan, kasama ni Jin Hyuk ang mga tropa, nang biglang may epal na nagpaalis sa kanila. Pero chill lang at mapang-asar ang tingin ni Jin Hyuk, pinakita ang ticket at sinabing nag-aabang lang siya. Dinuro siya ng mainitin ng ulo na lalaki, pero agad itong tinignan ni Jin Hyuk gamit ang kanyang Eye of Truth. Target acquired, lethal stealth attack, para makopya ito, kailangan maging BFF sila o di kaya'y maging mortal na kaaway. Tahimik siyang lumapit sa likod, at nang lumingon ang babae, halos himatayin ito sa takot nang makita ang malaemonyong aura ni Jin Hyuk. Walang pasubali niyang hinablot ang daliri ng mokong at talk crack, binalito na parang stick o. Aray ko po, ramdam ko yung sakit noon ah. Habang umiinom ang bida, inutusan niya itong uminom, pero nang tumanggi ang gago, isang malupit na sampal ang inabot niya. Sinabayan pa ng sapilitang pagpainom. Bago pa makapalag, tinira na ni Jin Hyuk ang binti niya. Sobrang bilis, parang hangin lang. Akala ng mga tao, lampa lang siya na natumba mag-isa. Pero biglang dumating ang isang kalbong maskulado para maghasik ng lagim. Sinubukan siyang kilatisin ng bida gamit ang Eye of Truth, kaso mababa pa ang level ng skill kaya di makita ang stats. Pero waepek ang angas nito kay Jin Hyuk na chill lang na ng asar tungkol sa kasama niya. Binanggit bigla ni Jin Hyuk ang pangalang Goro King, isang sekreto na nagpainit ng ulo ng maskulado. Mukhang bawal ito marinig ng iba ah. Agad na nilabas ng kalbo ang kanyang black screen barrier. Kinulong silang dalawa sa isang dimensyon para walang ibang makarinig sa usapan. Sa loob ng barrier, nag-alok ng deal si Jin Hyuk. Pero mukhang mainit ang ulo ng kalbo at naglabas agad ng patalim para manakot. Papayag ba ang ating bida na matakot? Syempre hindi. Inilabas niya ang kanyang twin daggers sabay sabing, ako ang nagbibigay ng chance dito, boy.
Habang nagkakagulo ang mga tropa sa labas laban sa guards, biglang nawala ang barrier, ang akala ng lahat, bugbog sarado na si Jin Hyuk, pero naglakad palayo ang kalbo sa isang direksyon na parang maamong tupa. Iba talaga ang datingan ni Jin Hyuk. Walang nakakaalam sa nangyari. Mukhang na-trauma si kalbo sa loob ng barrier A. Di na pinakita ng author ang bakbakan, pero obvious naman kung sino ang boss sa kanila. Yung kasama niyang siga, gusto pang rumesbak kay Jin Hyuk. Kaso, siya pa ang sinakal ng sarili niyang boss para tumahimik, pinatulog na ang maingay na bata habang nagbabanta ng higanti. Dahil sa tindi ng hostility, nakopy ni Jin Hyuk ang skill na Breath of Light. Isang teknik ito para kontrolin ang paghinga at tibok ng puso, gamit na gamit to sa combat. Excited na tuloy ang Lodi niyo papunta sa ranking screen. Nangunguna ngayon ang intern na nasa rank 1755, tinawag na ang susunod walang iba kundi si Jin Hyuk. Pumasok siya sa room at hinarap ang magic crystal. Sabi ng examiner, ilabas mo na lahat, magic, weapon, kahit ano, basta pinakamalakas. Parang yung punching machine lang sa Dragon Ball ang peg. Nilabas ni Jin Hyuk ang dagger niya walang buffs, pure skill lang. Isang simpleng level 1 slash lang ang gagawin niya. Pinatitira siya sa maliit na crystal pero iba ang trip ng ating bida. Dumiretso siya sa malaking medium level crystal. Sigaw ng examiner, oy, sa maliit ka lang, pero huli na ang lahat. Inactivate niya ang rift. Isang matalim na hiwa ang pinakawalan niya na humati sa hangin at tumama sa crystal. Boom! Nahati sa gitna ang crystal. Laglag ang panga ng examiner, wala pang nakagawa nito sa kasaysayan ng laro, kahit mga ranker. Sa sobrang shock, akmang ire-report na ng examiner sa mga boss ang himalang ito, pero pinigilan siya ni Jin Hyuk. I-delay mo ang report ng 1 linggo, utos niya. Umalma ang examiner pero masama ang tingin ng ating MC. Nilaro ni Jin Hyuk ang kanyang dagger at binitawan ng linyang, mas nakakatakot ang kamao sa harap mo kaysa sa batas na malayo sayo. Para ito sa mga uto-utong extra. Sino ba naman ang papalag sa ganung banta? Tiklop agad si Manong examiner sa takot. Paglabas niya, dumating na ang intern dala ang bronze ring. Wala pang 3 araw, nakuha na niya. Iba din ang diskarte ni ate, umiiyak pa siya at may marka ng sampal sa mukha. Nagmakaawa siyang tanggalin na ang sumpa, pero depende pa raw sa ugali niya. Balik sa mga tropa, sinabi ni Jin Hyuk na rank F lang siya. Gulat sila, pero parte lang to ng plano ng ating tusong bida. Pansamantala lang naman to dahil uulit siya ng test next week. Pasado na sa first round, ngayon naman, dungeon raid na. Ang mission, tapusin ang isang forbidden zone sa first floor. Lugar ito na walang nakapasa sa loob ng 11 taon. Impossible difficulty ika nga. Ang susunod na destinasyon, ang misteryosong Chamber of the Fallen. Ready na ang lahat sa raid. May nagtanong kay Jin Hyuk kung anong ginagawa ng isang newbie doon. Pera daw ang habol niya. Sabi nung isa, para daw sa pamilya niya kaya siya andon. Pero sa isip ni Jin Hyuk, kayo ang maunang ilagay sa kabaong, mga unggas. Pagpasok sa raid, tumambad ang notification, as difficulty. Ito na ang totoong laban na hinahanap natin. Ang goal, talunin ang boss at ang kininang trono sa kailaliman ng ruins. Dahil sila ang unang pumasok sa dungeon. Bumuhos ang rewards kay Jin Hyuk. First entry bonus, plus 10 luck agad, mga lodi, swerte naman. Nakuha niya ang cold heart at ang broken na passive skill, monopolize. Ibig sabihin, sa kanya mapupunta ang lahat ng magagandang loot. Solo niya ang biyaya, napangisi tuloy siya ng nakakatakot yung ngiting pangkontrabida sa sobrang saya. Sa dami ng reward sa tower, ang mga pinaka-the best ay kusa ng lumalapit sa kanya. Iba talaga pag favorite ni Lord. Biglang bumukas ang portal sa gitna. Nagdatingan ang mga naka-full armor na players, ang 50 survivors ay nandito na. Ginamit agad ni Jin Hyuk ang Eye of Truth, pagtingin sa captain ng top 10 guild, sus, bakit ang hina? Ito na ba ang malakas sa lagay na yan? Anyari sa mundo. Pagpasok sa ruins, sobrang dilim kaya nagsalita ang wizard. Walang hihiwalay para di maligaw. Utos niya. Nang i-activate niya ang kanyang liwanag para hawiin ang dilim. Sa tulong ng Illuminate ability, tumambad ang nakakakilabot na lawak ng lugar mga kalansay sa sulok at ingay ng mga insekto sa pader. Nagpanik na ang mga nasa likuran dahil dumating na ang carriers, pero si Jin Hyuk chill lang sa gitna at nagtataka. Weird, di ba? Wala man lang namamatay? Biglang may humampas sa likod niya. Hoy, kilos! Utos na maghatid daw siya ng yelo at tubig. Habang abala siya sa kabilang side, napansin ng bida natin ang presensya ng mga dayuhan sa paligid. Nakakatawa lang, basta blonde, foreigner na agad ang tawag nila.
Paano kung nagpakulay lang ng buhok ang isang Koreano, foreigner na rin ba? Pero teka, ang insignia sa armor nila, galing sa Zion Guild. Isa lang naman yan sa pinakamalalakas na guild sa buong Europe. Naintriga ang ating MC sa isang bansot na kasama nila. Activated agad ang communion at dinalhan niya ng tubig ang misteryosong maliit na to. Pagkatanggal ng helmet. Boom! Isang napakagandang dilag na may ginintuang buhok ang tumambad. Hindi lang siya basta chicks, mga lodi. Siya lang naman ang bunsong anak ng isang makapangyarihang pamilya sa Europe. May divine power na pang-attack, pang-defend, at healer pa. Kilala siya bilang ang maalamat na Saint of Amsterdam si Teresa, siya ang heroine na nagligtas sa isang bansa mula sa outbreak. Kaya pala buhay pa silang lahat, habang umiinom siya, sinubukan ni Jin-hook ang Eye of Truth pero palpak dahil sa taas ng level gap. Buti na lang, sinalba siya ng kanyang matataas na luck at adaptability attributes. Muntik na tayong mahuli doon Halimaw ang stats ni Teresa. Top 100 player ba naman sa buong mundo, ang requirement para makopya ang skill niya. Kailangan iligtas ang buhay niya sa isang dead-end situation. Nagpasalamat ang dalaga, pero si Jin-hook, may nakakalokong ngiti na. Ito na ang chance para makuha ang legendary paladin ability na Blessing of the Stars. Kaso, paano niya isa-set up ang delikadong senaryo? Sakto naman, biglang nagkaleche-leche. May mga tangang bumangga sa Guardian Sentinel. Gising na ang bantay ng ruins, nag-ala beast mode ang kapitan, naghahanap ng sisisihin. Kahit nagkakamatayan na sa paligid, gusto pa ring tumuloy ng mokong. Kampante masyado dahil kasama raw nila si Saint Teresa. Wala nang atrasan kahit pinalilibutan na sila ng mga halimaw. Sinabihan siya ng warning, pero sinampal lang niya ang messenger. It's all good daw, hanggang sa vlog, hinablot siya ng dilim. Naglaho ang kapitan na parang bula. Nanigas sa takot ang mga naiwan habang nagsimula na ang madugong generalized monster battle. Wasak na sana ang grupo, pero rumesbak si Teresa gamit ang kanyang espada. Samantala, si Manong Porter, muntik ng mategi. Pero hindi papayag ang bida. Sinira ni Jin-hook ang mga nilalang at nagpaulan ng fireballs para iligtas ang pamilyadong mama. Biglang may humarurot na anino si Teresa pala, hinablot niya si Manong palayo, pero masama ang tingin kay Jin-hook. Akala raw niya mabait si Jin-hook, pero nakita niyang may hawak na dagger at parang tinatakot ang sibilyan. Ang hinala tuloy ng Saint, si Jin-hook ang nagising sa mga guardians, handa na siyang umatake. Teka, anong hinihit-hit nito? Bangag yata to Sumugod siya at pinalamog ang lupa. Huwag kang manlaban, sabi niya, ayaw daw manakit pero. Di raw mananakit pero gumawa ng napakalaking crater sa sahig. Kung tinamaan si Jin-hook dun, durog siya panigurado. Nagsawa na si Jin-hook sa laro, umilag siya at ibinalibag ang Saint sa lupa, tinutok ang dagger sa mukha nito. Kung ako ang may gawa noon, banat ni Jin-hook, malamang nagche-check ka na kung may pandesal sa langit ngayon. Biglang sumulpot ang isang porter, ba't kayo nag-aaway? Doon lang nagets ni Teresa ang katangahan niya. Sorry agad. Tinanong niya, bakit nagtatago ng lakas ang MC? Sagot ni Jin-hook, parehas lang tayo, may secret mission din ako. May hinahanap siyang paper oath at isang rare item. Dahil kabisado ni Jin-hook ang pasikot-sikot sa ruins na to, at parehas naman sila ng pupuntahan, inalok niya ang sarili. Pwede ba akong sumama? Instant partnership na to. Balik tayo sa week na boss. Nababaliw na siya kasi gusto ni Teresa mag-solo flight, ang daming palusot ng Saint. Sa huli, pumayag din ng mokong pero dapat magkita sila sa dulo ng mapa. Sabi ni Teresa, magsasama siya ng isang porter. Paglingon niya sa mga porter, kanya-kanyang iwas ng tingin ang mga duwag, walang may gustong sumama sa delikadong misyon, pero itinaas ni Jin-hook ang kamay niya. Ako, sasama, sigaw naman ng mga matatanda, huwag, iho. Delikado. Ginamitan sila ni Jin-hook ng acting na pang telenovela at napaniwala ang lahat, kaya ayon, kasama na siya ni Teresa. Pagdating nila sa ilalim, punong-puno ng monsters. Nakapalibot ang mga ito sa isang kabaong na may barrier. Nasa loob nun ang oath na pakay ni Jin-hook. Kailangan nilang ubusin ang mga halimaw at basagin ang barrier para makuha ito. Pero biglang lumabas ang isang ominous warning screen. The owner of the camera is staring at you. Kinilabutan sila. Hindi lang pala si Jin-hook, pati si Teresa nakita ang warning, baka nakilala niya ako, tanong ng dalaga. O baka naman ang ating conceited na si Jin-hook ang namukaan, anong gagawin natin? Tanong ng Saint. Cut to action. Tumalon pababa si Teresa at inactivate ang warrior song. Tumaas ang attributes niya ng 3 points. Tatagal ito ng 10 minuto. Ang plano, akitin ang atensyon ng sangkatutak na zombies habang nakabuff siya.
Unang arangkada pa lang, dumagsa na ang mga halimaw. Pero hindi natinag ang ating Saintess Divine Power, activate, sugod agad. Habang busy si ating humataw ng espada, si Idol naman, chill lang na naglalakad sa mga ulo ng zombies. Astig, di ba? Biglang may sumabog boom. Mula sa gilid, lumabas ang hidden boss, ang dambuhalang giant skull. Tuwang-tuwa si Jin Hyuk pero heto na ang Headless Knight. Hataw dito, hataw doon ang kalaban, pero easy dodge lang si Lodi. Ang totoo, may malupit na plano ang ating bida gamit ang Black Thunder. Ang kidlat mula sa giant skull ang gagamitin niyang pambasag sa barrier. Isang tira lang nito, siguradong tepok kahit mga veterano, pero iba si Jin Hyuk. Nang akmang titira na ang skull, biglang sprint si Idol sabay iwas. Ang resulta, wasak ang barrier dahil sa Black Thunder. Grabe ang timing. Lusot na si Jin Hyuk. Sinabayan pa ng mabilis na hiwa sa mga headless guards, at ang kawawang skull, ayun, biyak ang mukha sa gitna. Pero teka, may epal na sumulpot. Long time no see, daw? Dahil hindi siya kilala ni Jin Hyuk, beast mode agad ang lolo nyo. Para malaman kung sino ang asungot, ginamit ni Lodi ang Eye of Truth. Huli ka, isa siyang swordsman na may rare skill na sword song. Para manakaw ang skill na yon, kailangan talunin siya sa one-on-one duel. At syempre, espada ang weapon of choice niya. Biglang nag-flashback si Idol. Pamilyar ang espada nito, ito yung nawawalang item sa museum, at naalala na rin niya ang may-ari. Ito yung player na walang sawang humamon sa kanya noon sa laro pero laging talunan. Diyos ko, certified psycho stalker pala ang damuho. Hindi makapaniwala si Jin Hyuk na sinusundan pa rin siya nito. Pero desidido si stalker, hindi raw siya titigil hanggat di nakakabawi. Humirit na naman ng one-on-one ang loko, iba na daw ngayon, hindi na siya magpapatalo kay Jin Hyuk, pero may alas ang ating bida. Gamit si Teresa bilang pain, inactivate ni Jin Hyuk ang battlefield selection. Kinulong ang paligid para walang kawala. Nang papalapit na si Teresa, kumaway lang si Jin Hyuk sabay sabing babay. Ngayon, silang dalawa na lang ni Stalker sa loob ng arena. Dahil gusto ng kalaban ng fair fight, nag-activate ang mano-a-mano ability. Plus 10% stat sa kalaban, minus 10% kay Jin Hyuk. Lugi. Pero imbis na kabahan, ngumisi lang ang demonyo. Dahil sa sobrang disadvantage, na-detect ng system ang perfect condition. Ito ang secret technique ng fusion ability. Kapag dehado ang user, kusa itong gumagalaw para baguhin ang rules ng kopyahan. Dahil dito, approved agad ang copy request kahit hindi pa tapos ang laban, jackpot na naman ang ating wais na MC. Nakuha niya ng libre ang S-Class Sword Song. Instant 200% increase sa Sword Mastery. Halimaw na, naging dragon pa. Kahit mapurol na patalim, kaya niyang gawing weapon of mass destruction. Kampante si Jin Hyuk na naglabas ng dagger. Relax lang siya habang papalapit ang kalaban na walang kaalam-alam. Gigil na gigil si Stalker, masaya to. Sigaw niya. Naglabas ng sword energy ang kalaban. Pero si Jin Hyuk, step to the side lang, seryoso ka, pang beginner lang yan pang-aasar niya. Durog ang ego ni Yusung. Tinuturo pa siya ni Jin Hyuk sabay sabing, mababasag lang ang dagger ko pag ganyan kabagal ang laban. Kaya naman, nilabas ni Idol ang isang peel at ipinatong sa dagger, oras na para sa fusion, Sword Song plus Demon Soul Peel. Ang resulta, ang unique SS class ability, Tomb of Swords. Para lang ipakita kung gaano ka-overpowered si Jin Hyuk ngayon. Tumaas ang sword understanding niya ng 500%. Sa puntong ito, hindi na ito laban, massacre na ito. Pumorma na si Jin Hyuk dahil kakainin niya ng buhay ang stalker na ito. Hapunan na, mga kaibigan. Tomb of Swords, Knight of the Black Moon. Kahit hindi pa ito full power, nanlamig ang buong pagkatao ni Yusung. Akala niya chance na niya ito, pero lahat ng plano niya, gumuguho na. Sa game, talo siya. Sa totoong buhay, talo pa rin. Naghanda siya, nag-research, nag-ipon ng photos. Pero wala hanggang stalker level lang talaga siya, kumpara sa ating bida. Sugod pa rin siya, pero wala nang silbi, sinabayan lang siya ni Jin Hyuk, pinuputol ang bawat atake niya. Parang anino na biglang sumulpot sa likod si Lodi. Kakainin kita, bulong ng kamatayan, kinilabutan ang kalaban. Isang malupit na sword strike lang. Sinubukang sanggain ni Yusong pero bumigay ang tuhod at halos mabasag ang espada. Lagapak sa sahig. Another victory for the protagonist. Pang 138 na talo na ito ni Yusong. Sumuko na si Stalker, patayin mo na lang ako. Pero umiling si Jin Hyuk, next time, 139 na. Nag-speech pa ang loko.
Kailangan daw ng tower ng malalakas na players, kunwari mabait pero may hidden agenda pala. Ang totoo, kailangan maghintay ng 60 days bago makakopya ulit ng skill sa parehong tao. Ginagawa lang siyang gatasan. Parang nagpapalaki lang ng baboy para katayin ulit. Inactivate ang communion at umalis na si Yusong na luhaan. Tinanong pa niya pangalan ni MC, pero nag-feeling cool si Idol, deadma lang. Fartlog daw pangalan ng stalker sa game ay, Bartlog pala. Naiwan si Teresa, loading pa rin ang utak sa mga nangyari. Sa kabilang banda, nagpapanik ang Bumbling Club. May paparating na kalaban, isang dambuhalang Iron Golem ang humarap sa kanila, kasama ang isang misteryosong nilalang. Isang white-haired elf, hindi, sabi ng kapitan, isa itong high-ranking vampire. Malakas ang aura at mukhang hindi biro. Welcome, bati ng vampira. Siya daw ay kadugo at lingkod ni Jinzo, ang mistress ng ruins na ito. Panibagong bakbakan na naman. Pawis na pawis habang nakatutok ang espada. Akala niya may magagawa siya, pero deadma lang ang kalaban. Chill lang na nakatayo, may offer daw siya. Simple lang ang proposal. Sumama kayo ng tahimik, o kalahati sa inyo ang gagawing hapunan ngayong gabi. So, mamimili lang kayo kung dito kayo lulutuin o sa dadaanan? At dahil sa lakas ng killer intent niya, napatahimik ang mga weaklings. Balik tayo kay Jin Hyuk, ang ating fierce talent copier, at kay Teresa na gumagamit ng divine purification. Ang target, ang frozen tier, isang nakaw na yaman na napunta sa ating bida, SSS difficulty ito, mga lodi. Solid ang boost sa magic power, pero kapag hindi nilinis, fatal damage ang aabutin mo, kaya todo effort si Teresa. At dahil sa powers ng ating multitasking queen, success ang purification. Boom! Tumaas ang magic power ng protagonist ng 12 points. Happy siya, happy tayo. Kasi ibig sabihin nito, mas marami pang extra ang mabubugbog. Pero biglang may lumabas na screen kay Teresa. Invitation galing sa camera master, iligtas daw ang Weaklings Club na sumuko sa vampira. Kapag tinanggap, mawawala ang mga monsters at traps papunta sa boss room. Walang dalawang isip, tumayo agad si Teresa bida kailangan iligtas ang mga tao. Pero sa loob-loob niya, nanginginig siya. Takot siyang hindi niya kaya si Jinzo at baka maging laruan lang siya nito. Lalo na't kahit magsama-sama pa silang mga duwag, mukhang game over agad sila. Aalis na sana ang stalker na si Yung, pero bago lumayas, may advice muna kay Teresa. Siyempre, nilait muna ang ating bida standard procedure yan. Pero sigurado siya sa isang bagay, ang tanging makakatalo kay Jinzo ay ang lokong to. Kaya nagsimula ng maglakad si Yung, habang nilapitan naman ni Teresa ang protagonist para i-hire ito. Sabi ng bida, mahal ang talent fee ko, te. Pero palag si Teresa, ibibigay daw niya ang lahat ng coins para lang matalo si Jinzo. Ayan, nagsasalita na siya ng lengguwaheng naiintindihan natin. Deal closed. Pagdating sa pinto, grabe ang energy na paatras si Teresa. Pero dire-diretso lang ang bida. Sabi niya, sa laban, hindi laging panalo ang pinakamalakas. Basta tiwala lang, let's go. Pagpasok sa hall, bumungad ang mga vampira at ang boss sa trono, at ang Jinzo na to. Isang vampire kitty na may white hair na nagngangalang Alice. Tinanong agad ng bida kung safe ang weaklings. Deactivate ang ability, at boom. Nasa sahig silang lahat, balot na balot mula ulo hanggang paa parang suma na ready ng ilubog sa kawa. Inactivate ni Jin Hyuk ang kanyang mata, siya pala ang gumising sa mga guardians, at biglang lumapit ang vampira. Naaamoy daw niya ang scent ng bida, at ito raw ang pinakamatamis na amoy sa lahat. At alam na natin ang ibig sabihin niyan, dugo, mga repa. Dahil dito, gigil na gigil siyang halikan si Jin Hyuk. Gusto raw niyang ninanamnam ang kanyang kinakain, teka, nagiging kakaiba na ang palabas na to Nagpasalamat ang bida sa compliment, pero wala siyang balak maging luxury snack bar. Nagalit ang lola niyo, nagpakawala ng laser sa kamay, diktadurya to boy, kakainin kita sa ayaw at sa gusto mo. Pero tanong lang, guys, gusto niyo bang sipsipin ng vampira sa loob ng 60 years? Parang lugi yata tayo dyan. Humakbang ang bida, may offer daw siya na mas matamis pa sa dugo niya. Sabi ng vampira, ulol, blood is life kami dito. Pero hirit ng MC, paano kung ang offer ko ay ang iyong kalayaan? Nanlaki ang mata ni ate. Nagwala ang mga alipores, gusto ng tadtarin ng bida, pero pinatigil sila ng boss. Sige nga, panindigan mo yang sinabi mo. Nagsuot ng maskara ang bida, acting mode on. Nagpakilala siya bilang Kang Jin Hyuk. Representative daw siya ng mga demoniac humans, ang mga traitor na tinalikuran ng humanity para sa pera at kapangyarihan. At dahil sa kasakiman, nakipag-alyansa sila sa mga monsters ng labyrinths.
Tuloy ang bluff ni Jin Hyuk. Galing daw siya sa temple ng 27th floor at pinadala siya dito para iligtas si Alice, kaya pala nalusutan niya ang barriers. Natakot ang mga minions pagkabanggit sa temple. Sabi ni Alice, mukhang hindi siya nagsisinungaling dahil alam niya ang sikreto, pero teka, hindi siya basta magtitiwala. Masyado kasing matamis ang dila ng bida, kaya pinulandan siya ng blood spears. Biglang humarang si Teresa Sacred Reinforcement sa shield. Nasa lagang lahat pero tuloy-tuloy ang ulan ng atake. Tawa lang ng tawa ang vampira sa taas, sayang lang ang effort niyo. At dahil hater siya ng divine power, inactivate niya ang blood explosion para ipadala na sila sa kabaong, pero nakangiti lang si Teresa buo ang tiwala sa ating legendary protagonist. Pero teka, may tunog ng hinihiwa? Sinaksak ni Jin Hyuk si Teresa. Teka, nalilito na nga ako kanina, mas nalito ako ngayon. Pagkahugot ng patalim, humirit siya sa vampira, kung mapapatunayan ko sayo. Hindi ito simpleng bluff lang, kahit ang mapagmataas na vampira ay natigilan sa angas ng ating bida, pero kulang pa raw ang thrill. Gusto niya ng patunay. Si Teresa naman sa ibaba ay halos bumigay na ang katawan sa pagtataka, pero tinaas lang ni Jin Hyuk ang kamay niya. Panuurin niyo ito, bulong niya. Habang tumatawa ang vampira, binigyan siya nito ng chance magsalita, kaya inilapag na ni Jin Hyuk ang baraha. Inihanda niya ang legendary 7-star spell para dayain ang barrier. Ang catch kung selyado ang kaluluwa sa Bram Ring, malulusutan ang ancient barrier. First time itong marinig ng vampira, at dito na ibinunyag ni Jin Hyuk ang tunay na plano. Ito ang rason kung bakit nanatili siyang level 1. Isinakripisyo niya ang lahat ng experience points para sa moment na ito. Ang forbidden ability na soul transfer ay exclusive lang sa level 1. Ibig sabihin, planado na ng Lodi natin ang lahat simula pa lang. At ngayon, fulfilled na ang hidden condition. Ang soul transfer ay aandar na, pero may malupit itong catch. May cooldown nito na 365 days at isang kaluluwa lang ang kaya nitong kunin, ang kailangan na lang ay ang yes ng target. Nagbabala ang ating bida, mawawala ang magic circle pagkalipas ng 1 minuto. Aandar lang ang ritual kapag tinanggap niya ito. Nasa kamay na ng vampira ang desisyon. Habang nag-iisip siya, ang mga alipores niya ay nanginginig na sa takot. Gumamit siya ng telekinesis para utusan ng isa pang vampira. Huwag magtitiwala ng buo sa ating bida. Kapag pumalag, banatan daw nila ng todo. Bumaba na ang reyna ng mga vampira, iniisip ang 1000 taong pagkakakulong niya sa mga guhong ito. Tinanong niya kung totoo ba ang offer, at syempre, cool na cool lang ang bida natin habang ina-activate ang communion skill. Dahil matalino ang vampira, tinanggap niya ang soul transfer. Biglang nagliwanag ang singsing na parang supernova. Hinihigop nito ang kaluluwa ng progenitor na si Alice. Sa huli, natrap siya sa loob ng singsing, at in fairness, nagustuhan niya. Sabi pa niya, komportable raw sa loob. Kulang na lang ay sofa, lumang TV, at chichirya para maging perfect tambayan. Kinuha ng bida ang singsing at binati siya sa bago niyang kondo. Sa sandaling ito, gumana na ang unique ability. Ang Blessing of the Stars ay umilaw at himalang bumangon si Teresa, sinalubong siya ng bida na parang walang nangyari. Ang skill na ito ay kayang bumuhay ng patay basta't instant death ang nangyari. Isang pitik lang, balik sa mundo ng mga buhay. May cooldown nito na 240 hours, pagbangon ni Teresa, nakangiti siya kahit pagod, habang ang vampira sa singsing ay nagwawala. Gusto na niyang lumabas, pero hindi ito oras ng Q&A dahil sumugod na ang mga uhaw na alipores ng vampira. Inactivate nila ang blood wave, pero hindi pa patalo ang bida. Nag-activate siya ng fire element at pinulbos ang paligid. Hindi rin nagpahuli si Teresa, gamit ang sign of the cross, nilinis niya ang mga debuff ng kanilang mga kasamahan. Solo flight na naman si Jin Hyuk gamit ang dagger. Sigaw niya, talo na ang mga kalaban dahil selyado na ang kanilang reyna. Dito na inilabas ang Tomb of Swords, kahit nag-activate pa ng Dark Battle Spirit ang mga vampira, wala silang binatbat. Sumugod silang lahat pero parang sayaw lang sa bida ang paghiwa sa kanila. Pinadala niya ang mga ito sa impyerno one by one. Napanganga na lang ang duwag na extra sa gilid, nagtataka kung sino ba talaga ang nakamaskarang halimaw na ito. Ayaw pa ring ipakita ni Jin Hyuk ang mukha niya. Lumapit siya kay Teresa, na umaming masakit palang mamatay. First time niyang may deads, pero panalo pa rin. Gaya ng sabi ng bida, hindi laging lakas ang nagpapanalo, minsan kailangan ng utak. Kailangan lang silang isahan. Nagpasalamat si Teresa dahil nailigtas ang lahat, pero ang totoo niyan. Ibang klase talaga ang bida natin. Deserve niya ng Myth Trophy dahil nag-notif na ang system, mission accomplished. Nailigtas niya si Teresa at nakumpleto ang copying conditions, tandaan nyo, kailangan niyang mag-save ng buhay sa
Critical situation. Kaya nakuha na natin ang blessing of the stars, ang broken ability ni Teresa na kayang mandaya ng kamatayan. Umiiyak si Teresa, tinatanong kung alam ba ng bida na mabubuhay siya, pero maang-maangan school of acting lang si Jin Hyuk. Sinabihan niya silang kunin ang loot, pero biglang umeksena ang wit na captain, ang kakapal ng mukha, inaangkin ang items. Pag-aari daw ito ng guild nila. Tinignan siya ng masama ni Jin Hyuk kaya pinawisan ng malala ang duwag. Si Jin Hyuk ang gumawa ng lahat habang sila ay nakatali lang. Pero mapilit ang epal, babayaran na lang daw niya ang bida. Sa isip ni Jin Hyuk, hopeless case na ang mokong na to. Sa huli, hinayaan na lang niya ang grupo sa mga artifacts. Pero nagbabala siya, bahala kayo, wala akong sagutin diyan. Agad namang sinunggaban ng gahaman ang unang artifact. Hinawakan niya ang fragment ng staff, pero bigla niya itong binitawan, na kuryente ang loko at nagkaroon ng sumpa sa braso. Napahawak sa bibig si Teresa para pigilan ang tawa. Dasurve na dasurve ang nangyari sa epal na captain, para itong prank kung saan may pera sa sahig pero may kuryente pag dinampot mo. Instant karma ang inabot. Mukhang napaso ang kamay niya sa sobrang greed. Hiyang-hiya ang captain habang tawang-tawa naman tayo. Tara na, let's go. Dahil sa entrance ng tower, nag-aabang na ang mga chismosong journalist at ang stalker. Kumalat ang chismis na malapit nang matapos ang raid, hanggang sa lumabas ang notification sa screen na, dungeon clear na, isa-isang nagsilabasan ng mga hunters na bugbog sarado habang dinudumog ng mga reporters. Pero ang highlight, yung duwag na kapitan na mukhang The Rock na naubusan ng muscle. Pinagtripan pa ng mga tao ang makintab niyang anit, bless you, kalbo, pati reporter na iyak sa katatawanan. Pero biglang umeksena si Teresa. Hindi daw ang duwag ang hero, kundi ang misteryosong masked man. Na siyang tumapos sa lahat. Kinabukasan, chill lang sa bahay ang ating bida. Nagluluto ng masarap na ramen habang nagbabasa ng mga articles tungkol sa kanya sa internet, habang lumalaklak ng ramen, kinuha niya ang singsing para kausapin ng vampire kaso deadma ang lola niyo. Dahil ayaw sumagot, ngumisi si Jin Hyuk at sinimulang alugin ang singsing na parang shaker. Okay ka lang ba dyan? Pangaasar niya habang pinapaikot-ikot ito na parang tornado. Pagkalipas ng 3 oras, sumuko din si Alice. Ininjekta ng magic ang singsing at lumabas siya. Handa nang maghiganti. Pero teka, bakit ang liit niya? Hanggang bewang lang ni Jin Hyuk. Kuripot kasi sa materials ang bida, kaya chibi version lang ni Alice ang nasummon niya. Wala pa sa 1% ang lakas niya, pero kahit bulilit, matindi pa rin ang aura nito. Umiiyak ang vampire, pero seryoso ang alok ni Jin Hyuk, tutulungan niya itong makuha ang kalayaan. Kapalit ng serbisyo niya, tutulungan siyang mag-rest back sa mga Tridor at bawiin ang trono ng Ataraxia. Ilang oras lang, may bagong viral video na naman, ang bida, nakikipagbakbakan sa sangkatutak na vampires. Bilib na bilib ang mga netizens sa comment section. Samantala, sa harap ng isang dambuhalang building, sinuot ni Jin Hyuk ang maskara at sinipa ang pader. Bakit kakatok kung pwede naman wasakin? Sa loob, puro naka-Amerikana ang sasalubong, kaya no choice kundi pagbabaragin ang mga mukha nila. Sa rooftop naman, nag-aaway ang boss at ang tauhan niyang nakabitin ng patiwarik. Pumalpak kasi sila sa pag-activate ng guardians at nasira ang pangalan ng guild dahil sa kapalpakan. Pero ang main issue? Hindi nila napatay si Jin Hyuk, ito ang Black Crow Guild na pinahiya niya noon. Nag-init ang ulo ng boss, pero biglang yumanig ang paligid at sumabog ang pader. Grand entrance ang ating masked copycat. Sino ang boss dito? Ang maangas niyang tanong. Yung naka-handstand na epal, sumugod para magpasikat, pero isang sampal lang ni Jin Hyuk. Tumba agad sa kabilang kanto. Umupo ang bida habang galit na bumunot ng baril ang guild leader. Susugod sana ang bigotilyo gamit ang espada, pero pinutol lang ito ni Jin Hyuk gamit ang barya. Kampante lang na itinaas ng bida ang paa sa lamesa. Oras na para sa seryosong usapan, katwiran ng boss, restback lang daw yun dahil tinangka silang patayin ni Jin Hyuk, fair lang diba? Pero sagot ng bida, hinagisan siya ng mga barya sa mukha hanggang sa mabugbog ito. Nagbanta pa ang extra na hahabulin daw siya ng buong guild, pero maling move yun, pre. Kumuha ulit ng barya ang magnanakaw at nag-ignite ng apoy. Ibabalik niya ang sakit. Sa paraang maiintindihan nila, namutla sa takot ang bigotilyo nang makita ang nag-aapoy na coin, isang pitik lang, tumilapon ang boss palabas ng building. Goodbye, mustache man. Nilapitan ni Jin Hyuk ang nakahigang guard. Buhay ka pa dahil lang sa kapatid mo, gets? At sa isa pang nagtutulog-tulugan, bangon na, hindi mo ako maloloko. Wi-Fi nga nananakaw niya eh. Nagpakilala ang lalaki bilang si Kim Hee-won. 26 na taong gulang,
Siya ang tagapagmana ng General Affairs. In short, siya ang dakilang boy all-around ng guild. Nagka-interes si Jin Hyuk. Sayang naman kung mawawasak lang ang guild ng ganun-ganun lang. Kaya ang plano, ipapamana niya ang pamumuno kay Glasses Guy. Puppet leader kumbaga. Pero alam nilang delikado dahil siguradong pag-iinitan siya ng mga miyembro. Diyan papasok ang alas ni Jin Hyuk, maya-maya pa, nag-send ng urgent message si Glasses Guy. Sa lahat ng rank A pataas. Tigil nyo ginagawa nyo, emergency meeting sa guild ngayon din. Nagdatingan ng mga high-rank hunters, siksikan sa harap ng building, nag-aabang sa susunod na kabanata. Balik sa eksena, bumagsak ang bigotilyong lalaki mula sa building at dumiretso sa kabilang buhay nang tumama sa kotse. Agad na tumakbo ang lalaking may peklat papasok sa wasak na gusali para alamin ang nangyari. Doon ay naabutan niya ang guwardiyang nakasalamin na relax lang na nakaupo sa boss chair habang inaayos ang kurbata. Kampanteng sinabi ng guwardiya na dumating na ang mga bagong recruit at nang lumingon sila ay bumulaga si Alice. Bad trip ang dalaga kaya nagreklamo ang lalaking may peklat kung bakit bata ang gumawa ng gulo. Isang malaking pagkakamali ang tawagin siyang bata habang pinapanood lang ni Jin-hook ang pagsabog mula sa malayo. Lumipas ang oras at lumabas na ang resulta ng Aiken test kung saan pumasok si Jin-hook na may angas. Nakuha niya ang rank F certificate bilang panakipbutas sa tunay niyang lakas at dito nabuo ang bagong grupo. Kasama na nila si Alice mula sa Europe at ang matalinong guwardiya na siyang tatayong guild master. Pero sa papel lang yon dahil ang ating bida pa rin ang tunay na mastermind na magpapatakbo ng lahat. Habang nagbubulungan ng mga tao, busy naman sa bangayan si Jin-hook at Alice dahil sa pagsabog ng building kanina. Gigil pa rin si Alice dahil tinawag siyang bata pero walang panahon si Jin-hook dahil oras na para mag-grind. Ang problema ay kontrolado na ng malalaking guilds ang mga best dungeons kaya pahirapan humanap ng pwesto. Akala ng lahat ay wala ng pag-asa pero iba mag-isip ang ating bida dahil alam niya ang sikretong daan. Nakarating sila sa Moon Lake ng first floor, isang lugar na ubod ng ganda ngunit may nakatagong panganib. Sabi nga nila, kung gaano kaganda ay ganoon din kabagsik dahil binabantayan ito ng 12 rebulto. Isa sa mga estatwa ay may kakaibang silbi na agad napansin ng ating bida kahit nagtatanong pa ang vampira. Hindi ito basta-basta nabubuksan ng simpleng button dahil ang susi dito ay isang misteryo noon. Ang tunay na susi ay ang liwanag ng buwan kaya't ginamit ni Jin-hook ang kanyang palad para i-adjust ang reflection. At boom, gumana ang teknik at dahan-dahang bumukas ang isang lagusan patungo sa ilalim ng lupa. Pumasok ang grupo sa hidden dungeon at hindi pinalampas ni Jin-hook ang pagkakataong asarin si Alice. Agad na inactivate ni Jin-hook ang Blessing of the Stars at Frozen Tear para tumaas ang magic power ng 18%. Mayroon lang silang 24 hours para tapusin ito at napaisip ang bida kung ano ang tingin ng monster sa kanila. Sinubukang tanungin ni Jin-hook si Alice pero agad siyang sinupalpal ng system censorship bago pa makapagsalita. Bawal ang spoiler dito kaya't naghanda na lang sila ng maramdaman ni Alice na may paparating na delubyo. Nagpakawala ng fireball si Jin-hook pa itaas kasabay ng isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Mula sa kailaliman ay bumuhos ang walang katapusang hukbo ng mga halimaw na tila galing sa impyerno. Diri ang naramdaman ng vampira pero relax lang si Jin-hook sabay activate ng debuff na bawas 30% defense. Oras na para magpasikat si Alice kaya't ginamit niya ang blood connection para ubusin ang mga kalaban. Sumabay si Jin-hook gamit ang rift skill at parang mantikilya niyang hiniwa ang lahat ng humarang sa kanya. Sunod-sunod na level up ang bumaha sa screen dahil ang hidden dungeon na ito ay isang legit na XP factory. Samantala sa Olympus Guild, mainit ang ulo ng mga opisyal dahil sa palpak na raid sa 4th floor. Sa 100 sumugod, siyam lang ang nakabalik ng buhay dahil minaliit nila ang boss ng 3rd floor. Hindi biro ang kalaban dahil kontrolado nito ang isang army na may 100,000 rebulto. Galit na galit ang lalaking may kakaibang mata habang nagpapaliwanag ang representative ng guild. Katwiran nila ay kulang sa oras para mag-evolve pero may isang pamilyar na mukha ang nasa paligid. Pagpasok ni Teresa, naka-suit at mukhang boss lady, napilitang sumang-ayon si Whitehair, pero grabe ang parinig niya sa kabilang guild. Pinuntirya niya yung lalaking may strange eye, na mukhang gahaman sa mga magic crystals, nang biglang nagkagulo sa gitna ng ganiting. Natigil ang bangayan nang lumabas ang isyo tungkol sa demon humans. Nag-alok daw ang mga ito ng tulong kahapon pa. Tutulong daw sila pero may mabigat na kondisyon. Lalong uminit ang ulo ng lahat, halatang walang tiwala sa mga traitors. Kalmado lang si Teresa sa gilid ng biglang boom. May fireworks, at biglang sumulpot ang isang misteryosong matandang naka-hood. Ang lakas ng town aura, ng matanda, sinabihang mahihina silang lahat.
Isa pala siya sa mga demon humans, kaya naman nabahala agad ang buong kwarto. Naglabas agad ng killing intent, si Whitehair, at si Strange Eye, handa nang sumugod, pero tuloy pa rin sa pambobola ang lolo nyo. Kailangan daw nilang mag-alyansa para matalo ang boss, sa third floor. Para magpasikat, inactivate niya ang kanyang signature skill, Black Tomb Layer. Yanig ang lupa nang magsilabasan ang sandamakmak na skeletons, pero teka, mukhang pin-intro, pa lang to. Habang nagwawala ang lalaki at minumura ang intern, hawak naman ito ang Staff of Greed, isang item na sobrang lakas. Sumang-ayon na lang sila sa matanda, habang si Teresa ay stress na stress, iniisip na sana andun si Jin Hyuk para mag-ayos ng gusot. Wala sana sila sa sitwasyong ito kung andyan ang bida, at sakto namang tumunog ang kanyang phone may tumatawag. Ang walang hiyang tumatawag, ay walang iba kundi ang ating protagonist, ang lalaking katatakutan ng lahat sa hinaharap. Pero hanggang dito muna tayo mga lodi. Kung gusto nyo pang makita ang pagmamalupit ng ating skill copier, mag-subscribe na kayo sa channel at kita-kits tayo sa susunod na video. Peace out!